Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man mapanig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung siyempre tungkol pa rin po sa SONA at baha po ngayon. Ingat po kayo, no? Hindi ko alam kung NCR lang po binabaha. Maraming parte po ng Pilipinas ay baha ngayon. Mag-ingat po tayo sa ating kababiyahe, lalo na po yung sa karagatan. Ang alon po, grabe po yung alon na nakita ko sa mga video, no? So, ang tanong po ng lahat, ako na po magtatanong kasi alam ko nahihiya yung mga nahihiya yung mga BBM vlogger na magtanong. Bakit po may baha? Di po ba may pondo si Pulong? May pondo po si Pulong na flood control, di po ba? Bakit po may baha sa buong Pilipinas? Lapit nyo ulo para yan yung sinasabi natin, no, mga kapatid. Yan ang mapag-usapan natin, tsaka yung SONA, ano yung sinasabi kong mga nalutas. Sa isang salita lang ni Pangulong Marcos, lutas na problema. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, eto po umuulan po ngayon, may bagyong Karina, kaya po may baha. So yung mga naghahanap po ng pondo ni Pulong, ganun po kainutil yung utak ng mga tao na yun, no? Tuwing babaha po sa Davao, naghahanap po sila. Di ba, kasalanan ni Pulong yan kasi may pondo si Pulong eh. May pondo po na flood control, hindi po ibig sabihin nun, may pondo po siya for miracle. No? Hindi po yun pondo para magmirakulo na kahit na gaano kalakas ang ulan, dapat hindi bumabaha. Ito po, nasaksihan nyo po na bumabaha at saksi po kayo sa katangahan ng ganung uri ng argumento na porket may pondo ng flood control, dapat wala ng baha. Okay? Okay. Ngayon, dito nga po doon nga po sa amin sa may Bulacan eh. Sabihin ko sa inyo, may mga lugar po doon kahit walang ulan, bumabaha. Yun naman po, alam na rin ng mga tao yun doon. Kasi dulot yun ng high tide at low tide. Natira sila doon, alam na nila yung kalakaran doon. Kaya karamihan ng tao ron merong second floor. Ganun lang sana mag-isip yung mga tao, no? Yung mga Pilipino, kaya nila mag-adjust sa buhay. Ang hindi kaya mag-adjust yung mga utak ng mga anti-Duterte. Basta may maipangkaka na, okay yan. Ay, beto ko nawawala. Ay, nako. Yan ang problema natin. Bigla tayong nawawala. Balik po tayo. Punta na po tayo. Kaya ko po yan pinamagat kasi po nakakabwisit na eh. Nakakabwisit na po. Kumbaga, tuwing pong may nakikita silang baha, kahit na po alam nila na walang tigil yung ulan sa Davao, kada po babaha, sasabihin ng mga yan, kasalanan ni Pulong kasi may pondo siya. No? Minsan dapat nag-iisip din to mga anti-Duterte na to ng mga ibabanat eh. Okay. Kaya po, ginantihan lang natin. Dito po sa NCR, wala po kasi naghahanap ng pondo. Matagal na pong binabahari ito eh. So sana naman ma-realize natin na minsan dulot po ng bagyo yung mga baha o dulot ng pag-ulan. Para hindi tayo nagmumukhang tanga sa kababanat. Kasi yung mga taga Mindanao hindi umaangal eh. Doon ka magtataka eh, yung mga binabaha, hindi umaangal na nasa ng pondo ni Pulong. Pero tayo dito nasa kamay nilaan, mga Tagalog, mga Tagaluzon. Aba, binabaha sila sa Mindanao.
Akala mo hindi nakaranas bahay. Okay, punta na po tayo rito sa atin pong topic. Batay pa rin po kasi hindi ako makapaniwala minsan doon sa mga pinagsasabi ni Pangulong Marcos. So naghanap po tayo ng data, no? Totoo po ba na nabawasan ng kahirapan sa Pilipinas, no? O, ayan, ay hinanap naman natin yung data na yan. Kasi 2021, mataas po talaga yung matatawag nating poverty, di ba? Talagang mataas po dahil pandemic noon Mahirap talaga. Marami talaga mahirap. Tapos 2023, mas marami pong mahirap nung panahon ng pandemya kaysa ngayon, 'di ba? Tama 'yon. Pero yung 2018, doon ako medyo duda no? Bakit po mas marami raw yung mahirap nung 2018 kaysa ngayon? Pwede rin naman kasi ilang taon pa lang naman po si Tatay Digong noon, 'di ba? Ilang taon pa lang naman. Tapos eto kasi, yung ngayon kasi sinasabi ni Pangulong Marcos, hindi pa po kasama yung 2024 doon, no? Tuloy-tuloy kasi buhat nung umupo siya, tuloy-tuloy na po yung pagtaas ng presyo Wala naman tayong awat doon Mula po sa napapalitan lang, 'di ba? Dati mataas sibuyas, naging bigas, asukal, yun lang po, no? Pero tuloy-tuloy po yun buhat po ng umupo si Pangulong Marcos. Kaya nga hindi po siya normal Yung mga pagtaas po ng mga presyo ng bilihin natin, hindi normal. Kaya po yung diniklara niya na bumaba na yung poverty rate, parang hindi ako makapaniwala. Paano sasabihin ng Pangulo na bumaba na yung kahirapan, mga bilang ng mahihirap? No? Ano yung kwenta? Maaring dapat tignan to ng mga ekonomista kasi hindi ako makapaniwala Paano nyo i-reconcile, no? Paano nyo i-reconcile yung yun pong sinasabi ng SWS? Ako na-reconcile ko na Na-reconcile ko na kung ang data natin na pinagbabatayan yung pandemya, definitely mas maraming mahirap nung pandemya kaysa ngayon. Okay. Ikalawa, ang data na yan 2023. Yung nire-report ni Pangulong Marcos, nakabase yan sa 2023. So, malaking bagay po, July na ngayon July 2024 na ngayon Marami po naghirap. No? Ayon sa kasi March 2024 tsaka June 2024, ang laki po ng diferensya ng sa survey ng self-rated na kahirapan Ang dami po naging mahirap mula March hanggang June 2024. Kaya pwede po Pwede po yung tama naman yun, yung sinasabi ni hindi mo pwedeng questionin yun dahil galing sa Philippine Statistics. Kaya lang inaaral ko lang, tama nga naman kung ikukumpara nyo nung panahon ng pandemya, mas marami talaga mahirap noon. Nakakatawa talaga no? Pabor nga kay Marcos ton sinasabi ko Galit pa rin kayo. Eto na. Pagbigyan lang natin yung tukmol na yan. Ayan po. Akala nyo kasi tinatsambahan ko lang. Ayan Ayaw ko lang ipakita dahil ayaw ko maging boring yung usapan. Ayan po. Nakita nyo na? Huwag nyo nga questionin na wala akong pinagbabatayan. Para kayong mga tukmol Hindi ko po to, alam nyo po, mas madali pong puta, tanga-tanga talaga. Pinupuri, inaayunan ko pa nga si Marcos
Pinapaliwanag ko lang po na 2023 yung data ni Pangulong Marcos. Malaki po yung diferensya. Yung SWS, gusto mo pa rin makita? Hindi ko na ipapakita dahil natandaan ko eh. Mga bugok to eh. Kala nyo ba tinatsambahan ko mga sinasabi ko rito? Ikaw na lang mag-research, SWS. O, para hindi ka na rin mag-research, sasabihin ko na rin sa'yo kung ilan. Hindi, akala niya kasi nambobola lang ako eh. Sasabihin ko na rin sa'yo, ayon sa SWS, kung ilan. 58%. Ha? Ang mahirap na self-rated. Okay na? Mas madali pong magbasa ng data kaysa tsumamba. Ang hirap pong mag-imbento ng data. Ano yan, iisipin ko, ganito, ganun lang. Mga bugok talaga to. Hindi ako tatagal ng political vlogging kung may Google po. Mag-Google kayo, Google. Kasi, tignan nyo, iba na. Sabi niya kanina, ipakita mo. Nung pinakita ko, ngayon, sabi niya, maglagay kayo ng reference. Diba? Ganun talaga eh. Ang sabi niya kanina, ipakita mo. Ngayon, nagpakita ko, sabi niya naman, maglagay ako ng reference. Pucha, hindi ko po kaya yun. Matanda ako. Una kaming naging tao kaysa sa inyo. Hindi ko kaya maglagay dito ng mga data rito at papakita ko sa inyo. Para ako makapagpakita, tatanggalin ko yung cellphone, itututo ko rito sa laptop. Pinagbigyan na nga kita eh. Pwede nga kitang hindi pagbigyan eh. Pwede ko nga sabihin, i-research mo na lang. Pinagbigyan na kita, ipakita mo. Nung pinakita ko, dapat meron ka. Yan talaga, no? Yan yung mga taong pinagbigyan mo na. Dapat, ay, thank you, Boss Buds. Akala ko nanloloko ka lang. Meron ka palang ano. Ay, thank you. Akala ko, binubola mo lang mga viewers mo. Yung pala, totoo. Galing pala sa Philippine Statistics Authority yung mga binabasa mong data. Hindi ako naguguluhan. Wag po kayo para maganda po yan, may mga ganyan eh. Napapakita po natin na legit po tayo. Kasi tina-challenge nila, okay po sa akin yan. Hindi ko nga tinatanggal eh. Hindi po dapat hinahayaan. Pinapakita lang po nila, no, na yung challenge nila, maganda nga po yan, may nagcha-challenge eh. 'Di ba? Na-challenge naman ako. Akala nila, ang hirap pong tsambahan ng mga numero. Pag sinabi mo, ipakita mo nga na may pandemya noong 2021, puta, hindi ko na ipapakita yan, isipin mo na lang. Mas mahirap talaga noong 2021 dahil may pandemya. Okay? Okay. Yan balik na tayo. Okay na tayo riyan. Kasi po, kung hindi kasama yung 2024 data, yun yung latest. Sa kanila rin po galing yan. Sa dalawa po pinagkunan natin pareho, Philippine Statistics at saka dito po sa may government. Anong pangalan nitong sa government? Poverty Statistics. Philippine Statistics Authority. Yan. Nirelease po to July 22, 2024. Ngayon, kasabay po nung kay Pangulong Marcos na SONA. Alam ko kaya nirelease yan para sa SONA eh. Okay, balik na po tayo rito. No? So, isa pa po yung POGO. Okay. Sa madaling salita mga kapatid, minsan appreciate nyo yung ginagawa ng vlogger. Alam nyo kahit sana hindi makinig ka naman sana no. Alam mo, wala akong sinisira eh. Totoo 'tong sinasabi natin eh. Kahit sana papano
kung babanat ka, nakabase rin sa mga hindi lang ganyan, ginagawa ng Pangulo, sira-sira. Natural yun. Kasi opposition kami. Trabaho ng Pangulo na magtrabaho. Trabaho po ng mga vlogger na pro-government, ipagtanggol yung Pangulo. Trabaho po naming oposisyon na mag-oppose. Huwag niyo mong sabihin sa amin na dapat sumasang-ayon kami. Wala nang, hindi kami oposisyon. Oposisyon nga kami. No? Oposisyon po kami. Para alam niya. Akala niya kasi dapat lahat ng tao sama-sama, kahit na dapat po may mga tagapuna. Yan po, sa isang lipunan po, mayroon dapat na nagtatanggol at mayroon dapat na pumupuna. 'Di ba? JP Gaming, thank you very much sa 399. Normal po 'yan. Basta po ang oposisyon ay hindi nanawagan na mag-armas na tayo, pinupuna niya eh. Di sagutin ng gobyerno yung mga pinupuna. Actually, ang timing mo hindi dun sa yung data na pabor sa Pangulo. Pinapaliwanag ko lang sa iyo yung puna namin na mali, na hindi kasama doon. Hindi kasama doon yung nangyari ng 2024. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. Kami po oposisyon. Tapos papasok ka. Papasok ka rito sa grupo ng oposisyon tapos sasabihin mo na sumuporta kami. Mali po 'yun. 'Di ba? Yun eh. Kanya-kanya tayong papel sa buhay. Yung mga liberal party, sabi lang nila na sila yung oposisyon. Pero sa totoo lang, wala eh. Okay, balik na tayo rito. So yun yung una, no, yung sa isang iglap, parang wala nang mahirap kasi sabi ni BBM eh, nabawasan ng ang mahirap sa Pilipinas. Pero tinignan ko yung data, ang basehan nila hanggang 2023 lang. Pwede naman din yun. Na mas maraming mahirap nung 2021 which is pandemic kaysa ngayong 2023. Pero sa date sa may survey dumami po nung 2024. Malaki po ang diferensya ng bilang na mahirap. Kaya aabangan natin every quarter kasi yan, every 3 years. Every 3 years yung pagtingin nila. Aabangan natin next 3 years sa panahon na ni PBBM kung dumami talaga o nabawasan yung mahihirap na tao. Okay? Isa pang sa isang iglap parang nawala, Pogo. Alam nyo, nakikinig tayo ng Pogo. Pogo, yan, yung walang katapusang kego. Na-realize natin na meron 300 mahigit na nag-ooperate ng illegal. So, ibig sabihin, eto real talk to ibig sabihin po, hindi po apektado yun nang sinabi ni PBBM. Para lang po maunawaan nyo, dati na silang illegal. Illegal na sila. Ang problema kasi natin ngayon, yung illegal na Pogo operation, di ba? Dati na silang illegal Pogo, yung mga gumagawa ng krimen, yan yung gusto nilang palabasin. Pero ayon nga, parang hindi na natin ma-distinguish ngayon eh. Kung ano pa yung pagkakaiba ng legal at illegal eh. Wala rin akong problema doon. No? Wala rin akong problema doon na mayroong problema yung illegal, gumagawa rin ng illegal activities yung mga legal. Bakit? Binan na nga eh. So wala nang distinction. Pero ito ngayon ang problema natin. Kung yung legal nga sila, bawal silang pasukin yung mga legal eh. O dati nang may illegal, hindi pa rin natin ma-stop yung Pogo.
Paano pong sa isang salita nagpalakpakan tayo na wala ng pogo? Instantly po ba titigil na sila? Illegal nga sila ngayon eh. Nag-ooperate sila eh. Hindi po, yan, hindi ako papayag niyan na IGL na tapos wala na raw pogo. Hindi po yun eh. Hindi po yan, unawain niyo po yung sinasabi ko. Ngayon, hindi, wag niyo po lituin ang sarili niyo. Daw lang yan sinasabi niyo eh. Please, no, mag-ano po tayo, mag-concentrate po tayo. Hindi po nila pwedeng sabing ire-rebrand lang. Hindi po nila hindi po nila mapapalusot 'yan. Hindi po pwedeng ipalusot po nila na ire-rebrand lang o hindi na Pogo to, IGL na pero alam natin na Pogo. Hindi po na magiging katawa-tawa lang po sila. Okay. Ang katotohanan po, ito po yung problema eh. Teka lang ha. Pogo muna tayo, mamaya na po IGL para hindi po tayo nalilito. Okay. Sa Pogo po muna tayo. Okay, sa Pogo muna tayo ha. Mamaya na yung IGL. Okay, Pogo lang. Sa Pogo po, ngayon, ang problema natin sa Pogo, meron lang 40 mahigit na legal. Meron po nag-ooperate na 300 plus na illegal. 'Di ba? Yung illegal Pogo po, doon po nagaganap lahat ng mga krimen na sinasabi na. Hindi ko rin alam kung may nagaganap ding krimen sa legal na Pogo. Pero malamang sa hindi, dahil illegal sila, yung Pogo po na illegal, doon po tayo may problema. 300 plus yun. Ngayon, pag sinabi pong ban ng Pogo, hindi po sila apektado. Bakit? Illegal nga kami. Illegal na nga kami. Hindi na nga kami sumusunod dyan sa batas ng Pilipinas. Noon pa eh. Nung legal nga yung legal nga yung Pogo, yung legal nga po yung Pogo, ikaw nga, Shairi, ano ba, wala ba talaga akong, walang audio? Baka sa ulan nyo lang po. Parang wala naman pong choppy. Nung legal pa yung inaalaw pa yung Pogo, hindi na po sila nagpailalim. Kumbaga, illegal na sila eh. Ang problema nga natin, hindi nga natin mahuli-huli yung mga illegal na Pogo. So ang wag po kayong magbunyi. Yun yung sinasabi ko eh. Hindi po kabunyi-bunyi yung in-announce lang parang wala nang problema. Dapat ngayon, nadagdagan na problema nyo. Dati yung illegal na Pogo lang. Illegal na Pogo, hindi kayo nag-ooperate sa atin, siyempre, ayaw na nga nilang pailalim sa batas, malinaw na illegal yung mga ginagawa nila. And wala makakapigil sa kanila. Yun po yung sakit ng ulo na natin dati. Ngayon, anong problema? Yan pa rin yung sakit ng ulo natin. Hindi po yan kasama doon sa pronouncement na ibaban na yung Pogo. Di ba? Ibaban na yung Pogo. Dati ng problema yan eh. Sir Bats, maligo ka muna. Naligo po ako. Kaya maganda pakiramdam ko. Okay, so sa tingin ko, ang maapektuhan po nung pronouncement ni PBBM na ibaba na natin yung Pogo, yung mga dating legal. Yan yung namomblema. Katulad nga si Abby ng Makati. Marami po, bigla naglabasan na. Marami po kami legal na Pogo sa Makati. Yun, iisipin po namin yun. Kasi mga upa raw, di ba? May mga legal na Pogo eh. Okay.
Sino po ba si Pogo? Ano pa ba? Kaya wala pong dapat ipagkabunyi. Yun pa rin po yung problema natin, papaano mapipigilan yung illegal na pogo. Isang salita lang yun, eh. Dati na natin problema yan, eh. Punta na tayo sa change brand. 'Pag magche-change lang po sila ng brand at pogo pa rin, aba hindi mas lalong mapapasama si PBBM niyan, 'di ba? Parang, ah direkta, niloloko niyo na yung taong bayan. Hindi na kami audio tuloy, ah, hindi na kami talaga bang po ang daming na nagsasabi o pinutakti lang ako. Mag-ano muna kayo, i-refresh niyo lang kasi konti lang naman kayo, eh. Oo nga po, sundin mo rin yung sinabi, mag-out ka muna tapos, balik ka. Okey, baka meron pa po kayong, gustong pag-usapan? Meron pa ako, eh. Masarap talagang kasama 'tong mga 'to, eh, 'no? Okey, gano'n pa rin, 'no? Ito po ang kulang na kulang, eh. Wala po kasi sa batas. Ito, ah, yung tinanggalan siya ng, OBP. Alam ko kasunduan lang nila ni ano 'yan, ni Pangulong Marcos, eh, 'di ba? Pinagbigyan siya pinagbigyan si VP Sara sa kasunduan nila ni Pangulong Marcos na magkaroon siya ng sariling security. Kung ayaw na, gano'n talaga. Hindi na good, eh. Si VP Sara nga hindi umaangal, eh. Eh, ano ba expect niyo sa gobyerno na 'to? Gano'n talaga 'yun. Expected na natin 'yan, lahat ng panggigipit, lahat ng, pabor kay VP Sara mawawala na 'yan. Kumbaga, favor lang 'yun, eh. Alangan naman hindi tanggalin 'yun. Gano'n talaga. Expect niyo lumalaban tayo, eh, 'di ba? Ine-expect niyo ba na ibe-baby pa yung ano pa rin, bibigyan pa rin siya ng pabor? Na hindi nga binanggit sa yung pong mga sa SONA, yun pong mga achievement ng DepEd na sinasabi ni PBBM, kay VP Sara yun, hindi nga nabanggit yung pangalan niya, eh. Kahit pasalamatan lang, eh, 'di ba? Nag-expect pa ba kayo ng pabor sa gobyernong ito para kaya sa mga Duterte? Wala tayong na-expect. Gano'n talaga, yung pakikisama niya na lang talaga sa mga tsaka sa pananagutan naman nila 'yan. Hindi po pupuwede na gano'n po 'yun, eh, hindi po puwede na lumalaban ka ta's ine-expect mo na mapapaboran ka rin. Walang laman yung SONA, 'di mo maramdaman, 'di katulad kay PRRD tago sa puso. Okey, 'yun nga, eh. Tapos hindi niya sinasagot yung importanteng katanungan. Ano po yung hindi niya nasagot, ni PBBM? Paano nga pabababain yung presyo? Wala, eh, 'di ba? Ang sinabi niya, "O ngayon pinakamataas yung ani ng bigas, pero kulang pa rin." So anong solusyon? Mag-i-import tayo, 'di ba? Hindi naman po pupuwedeng tignan yung sinasabi niya na, patubig tapos nagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka. Yun yung mga sinasabi niya, 'di ba? Pero papaano mapapababa yung presyo nga?
Ano yung solusyon? Pataas ng sweldo. Wala siyang ano eh, wala siyang tinukoy ng taas ng sweldo. Sa mga teacher meron, di ba? Meron ba? Parang pangalagaan ng mga guro. Nagsabi lang siya na tumaas ang ani. Pero ano yung plano para talagang bumaba yung presyo? Ano yung food security? Paano tayo aani talaga ng sapat? Madadagdagan ba yung sakahan? Wala eh. Kasi kung yung problema natin, karamihan ng sakahan natin, sa amin na lang eh, sa Bulacan eh. Dati, nung ako'y nag-aaral pa sa Maynila, kailan lang yun, di ba? Ilang dekada lang, palagay na natin 20 years ago, 30 years ago. Pag ako po ay luluwas ng Maynila, dinadaanan ko sakahan eh. Ngayon po, yung mga sakahan na yun, subdivision na po lahat yun. O, paano yun? May dagdag ba tayong sakahan? Madali lang, alam niyo po, napakadali po yan yung panahon ni Pinoy, di ba? Yung panahon po ni Duterte, ang dami pong kiniklaim, panahon po ni Pinoy yan, kay Pinoy yan eh, kay Pinoy daw plinano, kay Pinoy. Wala po yung plano eh. Kaya wala akong believe dun sa mga sinasabi, ito plano, plano, plano. Nangyari na kay Pinoy yan eh. Ang importante po sa proyekto hanggang sa mapondohan, hanggang sa may naitayo ng poste. Eh kung groundbreaking lang lahat, wala po yan, hindi po yan. Ibig sabihin walang pondo yan, kaya groundbreaking lang. Lagi pang panay ayuda, no? Pinagmamalaki ayuda, ayuda. Ang ayuda po, sa akin ha, pansamantala lang yan na ano eh, pansamantalang pantawid lang yang ayuda eh. Pag ang pinagmamalaki natin, yung nakakapagbigay lang tayo ng ayuda sa mga magsaka, nakakapagbigay lang tayo ng ayuda, wala po talagang ano yun. Wala talaga tayong ine-expect na project. O, wala talagang proyekto na the mere fact na namimigay pa rin tayo ng ayuda, kasama pa rin sa ano natin yung pamimigay ng ayuda, yung walang katapusan na pamimigay ng ayuda. Kasi tingnan niyo si Pangulong Duterte, habang wala pang trabaho, mamigay muna tayo ng ayuda doon sa mga lahat ng tao na hindi government employee. Pansamantala lang yun eh. Pero kung aasa ka yung proyekto mo, pang matagalan na yung ayuda, wala po. Wala po tayong mahihita dyan pag pangkalahatang ayuda. Ibig sabihin, wala talagang malinaw. Marami nagsasabi, 'di ba, yung Pogo parang pahabol na lang eh, para may palakpakan lang. Yan. Experience tourism, yung ano yan eh, yung experiential, yung akit kayo ng yung sports, yung basta may mga activity. Hindi na lang siya simpleng ano, hindi na lang siya simpleng may beach dyan. Yan. Yung experiential, yung kunwari, may mga uso na ngayon yung sa mga forest, naglatag sila ng mga tulay sa gitna ng forest, may experience mo. Ayan, yung mga sa sports at iba-iba pa. Parang mga trail. Ayan. Marami ng ganyan eh. Marami nang gumagawa ng ganyan. Okay, yan lang po.
Yan lang po yung ating paksa ngayon. Pwede na po tayong magbigay ng inyong mga katanungan kahit na ano na po. Kahit hindi po kasama kahit hindi na po kasama sa ating tinapik. Kasama ba diyan kuya yung experience mo pagdating sa airport? Babatiin ka ng daga-surot na nakabarong. Magurgur kayo Google. Kawawa yung pogo na nag-legal damay pa. Magtatanim ng palay si Lucky Duterte Dagat. Anharot nagtago pa ka pa. Puwet mo rito. Shoutout Sir Badong, Marlape. Sleepy, pahinga mo na yan. Yan. Si Daan bakit si Sino Artay? Kasi oo, marami diyan. Hirap basahin. Di po alam ni Sarah na gantan si Bibi. Bakit po ang gulo ng ano natin ngayon? Bobo nitong si Ontivirus, nabudol siya ni Bangag. Akala niya stop talaga yung gambling. Rebrand lang pala. Pwede naman po, hindi ko po makuha yung sinasabi niyo rebrand. Talaga, hindi ko po talaga makuha. Pasensya na, kanina niyo pa pinagpipilitan yan eh. Hindi ko po talaga siya makuha. Ban ang Pogo. Yun ang pagkakaunawa ko eh. Maraming problema dyan. Paano nila ang nakikita kong problema dyan is still yung 300 plus na illegal Pogo. Hindi ko talaga pasensya na po ha. Hindi ko talaga makuha kung ano yung ibig nyo sabihing nirebrand lang. May Pogo pa rin pero nirebrand lang. Hindi ko kayang tanggapin yun eh. Ako palayon ni CK. I'm legit Sir Bad's followers. Ano po ba? Bakit po may daming issue? I'm legit Sir Bad's follower, Dan Mindanao. O di okay, good for you. May mga foreigner na ba lately na nagsabi na proud sila sa pag-tour nila dito? Alam niyo sa totoo naman po, magaganda naman po talaga yung mga tourist spot natin, no? Sa totoo lang po, yung tourist spot natin walang problema, pinakamagagandang beach sa buong mundo. Yung natural beauty ng Pilipinas, talagang pwede nating ipaglaban yan. Ang talo po tayo dun sa hindi natural eh. Katulad po nun, no? Dagdag natin, yung sa NAIA. Hindi ko maintindihan. Kapalpakan po yun eh. Tapos ano tayo. Yung kapalpakan ng gobyerno sa paghawak ng NAIA, pinagmamalaki natin in the future na magiging maganda yung NAIA dahil pre-privatize. Ako hindi ako solve sa ganun. Gregory, thank you very much sa 5,000 won. Ban ng Pogo, bando ng mahirap, boss. Guni-guni lang kasi. Yun nga, bakit kaya problemado, mamaya kung nasagutin uli si Gregory, kaya problemado ko rin sa NAIA eh. Kung ganyan yung ating thinking na may pagmamalaki pa natin, kaya na-privatize yung operation na NAIA, tapos ipagmamalaki pa natin. Tapos, in the future pa, wala pa eh. Sa ngayon, hindi pa natin kaya ipagmalaki, pinagmamalaki na niya yung posibleng mangyari. Yung mindsetting ni Pangulong Marcos, hindi pa nagaganap, nakikilalanin tayo bilang pinakamagandang airport, pinagmamalaki niya na. So kung hindi pa nagaganap, pinagmamalaki mo na, ganyan po yung kaisipan ng Pangulo natin. Basta meron tayong mga pagmalaki na natin, no wonder, mula pa noon ganyan na, 1 million pa bahay, 20 pesos na bigas. Continuation lahat ng mga sinabi niya ngayon. No? Lahat ng mga sinabi niya ngayon
sa ano, parang gano'n yung utak, eh. Hindi pa nagkakatotoo, pinagmamalaki na. Yan nga yung pinakamagandang halimbawa, yung NAIA. Wala pa po nagagawa diyan, eh. Bakit pinagmamalaki mo na? Nagpapalakpakan na, ban pa lang sa salita. Eh actually, 'pag illegal ka, ban ka, 'di ba? Ang ibig sabihin ng illegal, hindi ka pwede mag-operate. Ayon po sa PCCO, PAOK-CC pala. Ayon po sa PAOK-CC, mayroon na tayong 300 na illegal pogo na nag-ooperate, eh. Ban na po 'yun, eh. Hindi nga natin mapahinto. Ngayon, pati yung legal, ipapahinto na rin ngayon. Hanggang December na lang sila, hanggang katapusan ng taon. So, mas malaki pa ngayon kung yung dating ang 300 plus lang na illegal talaga, hindi natin kayang pahintuin. Paano pa ngayon? Idadagdag mo pa yung legal na kinakailangan mong pahintuin. So, baka matulad lang din siya sa 20 pesos na bigas, 1 million pa bahay. Masarap pakinggan,